Isang mapagpalang araw sa lahat ng ating mga kaibigan at tagapakinig. Sa bawat kwento ng pag-ibig, may mga sandaling akala natin ay hawak na natin ang perpektong katapusan. Paano kung ang mismong araw ng tagumpay ay siya palang simula ng isang malagim na katotohanan? Sabi nila, ang yaman at kapangyarihan ay kayang bilhin ang lahat. Pero mabibili ba nito ang tunay na pagkatao? Ating tunghayan ang isang kwentong magpapatunay na ang pinakamaningning na ginto ay maaaring nagtatago ng pinakamadilim na lason. Ito ang inyong lingkod, ang inyong kasama sa bawat tulo ng luha at pintig ng puso. Nakatayo si Daquila Reyes sa gitna ng grandiyosong bulwagan ng Hacienda del Sol at sa isang saglit, naramdaman niya ang bigat ng tagumpay. Ang mga dambuhalang chandelier na gawa sa kristal ay nagbibigay liwanag sa bawat sulok ng mansyon, tila mga bituing nahulog mula sa langit. Ang halimuyak ng libu-libong puting rosas ay nangingibabaw sa hangin at ang mahinang tugtog ng isang string quartet ay nagdaragdag sa karangyaan ng paligid. Ito na yon, ang araw na magpapatunay na siya, si Daquila Reyes na dating nagmula sa wala, ay karapat-dapat nang mapabilang sa mundong ito. Ang bawat bisita, mga senador, mga bilyonaryo, mga sikat na personalidad ay bumabati sa kanya ng may paggalang. Ngumingiti siya, nakikipagkamay, at tumatanggap ng mga pagbati. Ngunit ang kanyang mga mata ay naghahanap ng iisang tao lamang, ang kanyang ina. Ang nag-iisang dahilan kung bakit niya pinagsumikapan ang lahat ng ito. Nakita niya si Aling Gunita sa isang tahimik na sulok malayo sa karamihan. Nakasuot ito ng isang simpleng bestida na pinili mismo ni Daquila. Ngunit bakas sa mukha nito ang pagkabalisa. Nilapitan niya ito at marahang hinawakan sa kamay. "Nay, ayos lang po ba kayo?" Mahinang tanong niya. "Para sa inyo po ang lahat ng ito." Isang pilit na ngiti ang isinukli ni Aling Gunita. Hinaplos nito ang pisngi ng anak. "Masaya ako para sa'yo, anak. Sobrang saya ko. Mag-ingat ka palagi, ha?" May kakaibang lungkot sa mga mata ng kanyang ina na hindi maipaliwanag ni Daquila. Ngunit bago pa niya ito maitanong, isang kaibigan ang lumapit para batiin siya, kaya't saglit niyang iniwan ng ina. Pagkatapos ng ilang sandali, muli niyang hinanap si Aling Gunita, ngunit wala na ito sa kinatatayuan kanina. Ipinagpalagay niyang marahil ay nagtungo ito sa hardin para magpahangin. Naglakad siya patungo sa pasilyo na papunta sa hardin. Ngunit sa kanyang pagdaan sa tapat ng isang saradong pinto, isang pamilyar na tunog ang pumigil sa kanyang mga hakbang. Isang mahinang hikbi ng kanyang ina. Kasunod niyon ay isang boses na kasing tamis ng pulot, ngunit ngayon ay puno ng lason. Boses ni Amaris, ang kanyang mapapangasawa. "Hindi ka ba nahiya sa sarili mo, matanda?" Narinig niyang sabi ni Amaris, ang bawat salita ay tila isang latigo. "Kahit anong ipasuot sa'yo ng anak mo, amoy katulong ka pa rin, dahil yan ka naman talaga, isang hamak na utusan." Natigilan si Daquila. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila nagyelo. Dahan-dahan niyang inilapat ang kamay sa siradura ng pinto. "Pipatawad, Senyorita Amaris. Hindi ko sinasadya." Garalgal na sagot ni Aling Gunita. "Huwag mo akong matawag-tawag na senyorita. Sa tingin mo ba, dahil pakakasalan ko ang bastardo mong anak, magiging kapantay ka na namin? Mananatili kang basura. Isang alikabok sa ilalim ng mga sapatos ng pamilya Sandoval." Isang malakas na kalabog ang sumunod, at pagkatapos ay isang mas malakas na iyak mula sa kanyang ina. Hindi na nakapagtimpi si Daquila. Sa isang malakas na tulak, bumukas ang pinto. Ang tanawing tumambad sa kanya ay habambuhay na magmamarka sa kanyang isipan. Si Amaris Sandoval, sa kanyang mamahaling puting bestida, ay nakatayo ng may pagmamataas. At sa sahig, sa paanan nito, ay nakaluhod ang kanyang ina, si Aling Gunita, habang nanginginig at umiiyak.
Pinupulot ang mga piraso ng nabasag na plorera. Nang makita siya ni Amaris, sandali itong natigilan. Ngunit ang gulat sa mga mata nito ay mabilis na napalitan ng isang malamig at mapanghamak na tingin. Isang tingin na hindi pa niya kailanman nakita. Walang pagsisisi, walang hiya. Dakila, mahal ko. Simula nito, ngunit ang boses ay walang anumang pagmamahal. Hindi pinansin ni Dakila si Amaris. Ang kanyang buong mundo ay umikot lamang sa nanginginig na anyo ng kanyang ina. Lumuhod siya at marahang itinaas si Aling Gunita. Niyakap ito ng mahigpit na para bang sa paraang yon ay mapoprotektahan niya ito mula sa lahat ng sakit sa mundo. Tama, nanay. Tama na po. Bulong niya, ang boses ay naglalaman ng sakit at ng isang nagbabagang galit. So ano ngayon? Matigas na sabi ni Amaris mula sa likuran nila. Nakita mo na rin ang totoo. Hindi ko kayang magpanggap na maging kapamilya ang matandang yan. Hindi siya nababagay sa mundo natin. Dahan-dahang lumingon si Dakila. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Nang ngayon lang naramdaman sa buong buhay niya. Binuhat niya ang kanyang ina na tila isang babasaging bagay. Bawat hakbang niya palabas ng silid na yon ay mabigat. Bawat hakbang ay isang desisyon. Dumaan sila sa gitna ng bulwagan. Sa harap ng daan-daang bisita, tumahimik ang lahat. Ang musika ay huminto. Ang mga mata ay nakatuon sa kanila. Sa bilyonaryong si Dakila Reyes na buhat-buhat ang kanyang ina na umiyak, papalayo sa altar. Nasalubong niya ang tingin ni Castor Sandoval, ang ama ni Amaris. Ngunit walang gulat sa mga mata nito. Tanging isang malamig, tila nag-aabang na tingin. Doon, naunawaan ni Dakila ang lahat. Hindi ito isang aksidente, isa itong pagsubok, at sila ay nabigo. O marahil, ito talaga ang kanilang plano. Nang makalabas sila sa malaking pinto ng Hacienda del Sol, marahan niyang ibinaba ang ina sa loob ng kanyang sasakyan. Huminga siya ng malalim. Kinuha ang kanyang telepono at tinawagan ng wedding organizer. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit sa ilalim nito ay isang bagsik na kayang magpaguho ng bundok. Itigil mo ang lahat, utos niya. Kanselado na ang kasal. Ang balita ng nakanselang kasal ay kumalat na parang apoy sa tuyong damuhan. Kasing bilis ng pagsikat ng araw, ang pangalan ni Dakila Reyes at ng pamilya Sandoval ay laman na ng bawat business column at social media feed. Ngunit wala sa mga ito ang inintindi ni Dakila. Ang buong atensyon niya ay nakatuon sa kanyang ina, si Aling Gunita, na ngayon ay mahimbing na natutulog sa kanyang silid. Sa wakas ay napatahan ng gamot na ibinigay ng kanilang personal na doktor. Pinagmasdan niya ang mukha ng ina. Kahit sa pagtulog, bakas pa rin dito ang bakas ng takot at pighati. Sa kanyang pag-aalaga, may mga sandaling magigising ito at mag-uumpisang bumulong ng mga salitang hindi niya maintindihan. Ang lupa, ang utang na dugo, patawarin sana, paulit-ulit nitong sinasabi na lalong nagpabigat sa dibdib ni Dakila. Sir, may kape po kayo. Alok ni Ginhawa, ang kanilang matapat na kasambahay na may daladalang tasa. Huwag po kayong mag-alala, magiging maayos din po si Nanay Gunita. Tumangulang si Dakila, ngunit alam niyang malayo pa sila sa maayos. Ang nangyari sa hasyenda ay hindi lang isang simpleng alitan. Isa iyong deklarasyon. Kinabukasan, ang deklarasyong yon ay nagkaroon ng mukha. Nasa gitna siya ng isang pulong sa kanyang opisina sa pinakatuktok ng Dakila Holdings Tower nang biglang pumasok ang kanyang sekretarya na may pag-aalala sa mukha. Sir Dakila, pasensya na po sa abala, pero narito po si Mr. Sandoval at si Miss Amaris. Iginiit po nilang makausap kayo. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang likuran. Papasukin mo sila. Mahinahon niyang utos habang sinanyasan ang mga board member na iwanan muna sila. Nang bumukas ang pinto, pumasok si Castor Sandoval at ang anak nitong si Amaris. Wala sa kanilang mga mukha ang bakas ng pagsisisi
o pagnanais na makipag-ayos. Sa halip, dala nila ang isang aura ng kapangyarihan at pagbabanta. Si Amaris, na nakasuot ng isang itim na damit, ay tumingin sa paligid ng opisina ni Dakila na para bang sinusuri ang isang bagay na malapit nang maging sa kanya. Magandang umaga, Dakila. Panimula ni Castor. Ang boses ay kalmado, ngunit may talim. Ipinagpalagay kong alam mo na kung bakit kami narito. Kung narito kayo para humingi ng tawad sa ginawa ninyo sa nanay ko, nagsasayang lang kayo ng oras. Diretsong sagot ni Dakila. Ang mga kamay ay magkasalikop sa ibabaw ng kanyang mahogany desk. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Amaris. Humingi ng tawad sa isang katulong Dakila. Akala ko ba matalino ka? Ang buong relasyon natin ay isang negosyo. At sa negosyo, may mga kailangang isakripisyo. Natigilan si Dakila. Anong ibig mong sabihin? Humakbang si Castor palapit sa mesa, ang mga matay nanlilisik. Ang ibig sabihin ng anak ko, bata, ay tapos na ang pagpapanggap. Ang kasal na ito ay isang paraan lang sana para makuha namin ang nararapat sa amin sa mapayapang paraan. Pero dahil pinili mo ang madugong landas, kung gayon, ibibigay namin sa'yo. Tumingin siya sa bintana, sa malawak na syudad na nasa paanan ng gusali. Ang lahat ng ito, ang kumpanyang ito, ang lupang kinatatayuan nito, dapat ay sa amin. At babawiin namin yan sa ayaw, yaw mo, at sa gusto. Ngayon, naintindihan na ni Dakila. Ang puot ni Amaris, ang lamig ni Castor, lahat ay konektado. Hindi ito tungkol sa pag-ibig o kasal. Ito ay tungkol sa isang bagay na mas malalim at mas madilim. Umalis na kayo, mariing sabi ni Dakila. Tumatayo. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. O meron pa, sabi ni Castor bago tumalikod. Simula pa lang ito ng digmaan, Dakila Reyes. At sisiguraduhin kong sa huli, babalik ka sa putik na pinanggalingan mo. Pagkaalis ng mag-ama, napaupo si Dakila sa kanyang silya, ang bigat ng kanilang pagbabanta ay dumagan sa kanya. Hindi sila nagbibiro. Kilala niya ang kapangyarihan ng mga Sandoval. Isang salita lang nila ay kaya nilang sirain ang lahat ng pinaghirapan niya. Kailangan niya ng tulong. Kailangan niya ng pinakamahusay. Agad niyang tinawagan ng isa sa pinakaprestihiyosong law firm sa bansa. Pagkatapos ng isang maikling pag-uusap, binigyan siya ng isang pangalan. Atty. Sinag de la Vega, isang associate, bata pa raw, ngunit kinikilala dahil sa talas ng isip at katapangan. Sa law office, sinalubong siya ng isang babaeng nakasuot ng isang matikas na business suit. Ang buhok nito ay nakatali sa isang masinop na bon at ang mga mata sa likod ng salamin nito ay puno ng katalinuhan. Siya si Sinag, Mr. Reyes. Bati nito, iniabot ang kamay. Ang kanyang boses ay profesional at direkta. Maupo ka. Nabasa ko na ang paunang impormasyon na ipinadala mo. Isang malaking gulo ang pinasok mo. Ikinuwento ni Dakila ang lahat, mula sa insidente sa hacienda hanggang sa pagbabanta ni Castor sa kanyang opisina. Tahimik na nakinig si Sinag. Paminsan-minsan ay tumatango at may isinusulat sa kanyang notepad. Nang matapos si Dakila, sandaling tumahimik si Sinag. Tila tinitimbang ang bawat salita. Ang pamilya Sandoval ay hindi basta-basta kalaban, Mr. Reyes. Ang kanilang impluwensya ay nakaugat ng malalim sa lipunan at politika. Kung digmaan ang gusto nila, sisiguraduhin nilang gagamitin nila ang lahat ng kanilang armas. Handa ako, matigas na sabi ni Dakila. Gagawin ko ang lahat para protektahan ang nanay ko at ang mga pinaghirapan ko. Tinitigan siya ni Sinag, isang bagong uri ng respeto, ang mababanaag sa mga mata nito. Tumango ito. Sige, tatanggapin ko ang kaso. Itinigil nito ang pagsusulat at itinuon ang buong atensyon kay Dakila.
Ang kanyang tingin ay tila bumabasa hanggang sa kanyang kaluluwa. Handa silang pumatay para sa gusto nila at kailangan nating maging handa. Pero bago tayo magpatuloy, kailangan kong malaman ang lahat, walang lihim. Huminga ito ng malalim bago binitawan ang tanong na babago sa lahat. Sila na ang nagsabi, Mr. Reyes, ang laban na ito ay tungkol sa lupa. Kaya sabihin mo sa akin, ano ang itinatago mo tungkol sa iyong pinagmulan at sa mismong lupa kung saan mo itinayo ang dakila. Holdings, hindi pa man lumilipas ang 24 na oras, ipinaramdam na agad ni Castor Sandoval ang kanyang bagsik. Gaya ng sinabi ni Sinag, ginamit nito ang pinakamabisa nitong sandata, ang impluensya. Ang mukha ni Dakila, na dati simbolo ng tagumpay sa mga business magazine, ay biglang naging mukha ng isang kontrabida sa mga tabloid at online gossip sites. Ang headline, Bilyonaryong Self-Made, Iwanan ang Mayamang Fiancé sa Araw ng Kasal. Ang kwento ay simple at nakakalason. Si Dakila Reyes, ang lalaking mula sa hirap, ay ginamit lamang ang pangalan at yaman ni Amaris Sandoval para umangat sa lipunan. At nang makuha na niya ang gusto niya, walang awa niya itong iniwan. Ang kasinungalingan ay masakit, ngunit ang epekto nito ay mas masahol pa. Sa pagbubukas ng stock market kinaumagahan, bumagsak agad ng 10% ang halaga ng shares ng Dakila Holdings. Ang mga telepono sa kanyang opisina ay walang tigil sa pagtunog. Mga investor na nagtatanong, mga partner na nag-aalala, at mga board member na humihingi ng paliwanag. Sa gitna ng kaguluhan, nanatili siyang nakatayo. Ngunit ramdam niya ang unti-unting pagbigat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang imperyo. Samantala, si Sinag de la Vega ay nagsimula nang maghukay sa nakaraan. Inilipat nito ang isang maliit na team sa kaso ni Dakila at ginugol ang bawat oras sa paghalungkat ng mga lumang dokumento. Habang si Dakila ay nakikipaglaban sa kasalukuyan, si Sinag naman ay nakikipagbuno sa mga anino ng kahapon. Gabi na nang muli silang magkita sa opisina ni Sinag. Ang mesa nito ay puno ng mga folder, lumang mapa, at mga kopya ng titulo ng lupa. May problema tayo, Dakila, sabi ni Sinag habang itinuturo ang isang dokumento. Ang titulo ng lupa kung saan nakatayo ang building mo. Malinis ito. Masyadong malinis. Ang mga transaksyon sa nakalipas na 50 taon ay perpektong nakatala. Ngunit ang anumang record bago pa ang panahong yon, nawawala. Para bang may isang buong kabanata na sadyang binura. Tinitigan ni Dakila ang dokumento. Ang lupang iyon. Iyon ang unang-una niyang nabili noong nagsisimula pa lang siya. Isang abandonadong lupain na walang sino man ang may interes. Ngunit para sa kanya, nakita niya ang potensyal nito at hindi siya nagkamali. Sinubukan kong kausapin ang nanay ko tungkol dito, pag-amin ni Dakila. Pero sa tuwing babanggitin ko ang lupa o ang mga Sandoval, nanginginig siya sa takot. Ang sabi niya lang, huwag mo nang halungkatin ang nakaraan, anak. Mapanganib. Ang mga ina ay may dahilan kung bakit sila natatakot, Dakila. At madalas, ang dahilan na yon ay dahil alam nila ang buong katotohanan. Seryosong sabi ni Sinag. Habang nagsasalita ito, may isang folder siyang binuksan. Sa loob, may isang lumang papel, isang listahan ng mga orihinal na may-ari ng lupa sa lugar na yon, mula pa sa panahon ng mga Kastila. Natagalan bago ko ito nahanap sa National Archives. Karamihan sa mga pangalan dito ay mga pamilyang Sandoval, De la Cruz, aput iba pa. Pero may isang pangalan na nakaagaw ng atensyon ko. Itinuro niya ang isang pangalan na halos nabura na ng panahon. Nakasulat sa magandang lumang sulat kamay. Reyes, Antonio Reyes. Sino siya? Tanong ni Dakila. Kahit na sa loob niya ay meron na siyang hinala. Lolo mo, sagot ni Sinag. Siya ang orihinal.
na may-ari ng isang malaking bahagi ng lupain na pag-aari mo ngayon. Ngunit ayon sa mga natitirang record, ipinagbili raw niya ito sa lolo ni Amaris, si Don Ignacio Sandoval, 1 linggo bago siya na aksidente sa mismong lupain na iyon. Habang pinoproseso ni Dakila ang lahat ng impormasyon, ang telebisyon na naka-on sa sulok ng opisina ay biglang nagpakita ng isang pamilyar na mukha. Si Amaris, live, sa isang eksklusibong panayam, umiiyak. Hindi ko alam kung saan ako nagkamali, sabi ni Amaris sa pagitan ng mga hikbi. Ang kanyang itsura ay kaawa-awa at perpektong ginagampanan ang papel ng biktima. Ibinigay ko ang lahat sa kanya, ang pagmamahal ko, ang tiwala ko, ang pangalan ng pamilya ko. Pero sa huli, pera at kapangyarihan pa rin ang pinili niya. Iniwan niya ako dahil sa nanay niya, isang babaeng hindi ko kailanman lubos na naintindihan. Napatayo si Dakila, ang mga kamao ay nakakuyom. Ang galing niyang magsinungaling, ang galing niyang magpanggap. Sa mata ng buong mundo, siya ang kontrabida, siya ang masama. Biglang tumunog ang telepono ni Dakila. Isang tawag mula kay ginhawa. Nanginginig ang boses nito. "Sir, si Nanay Gunita po. Nakita niya si Senyorita Amaris sa TV. Inatake po yata sa puso." Bago pa man makasagot si Dakila, isang tawag naman ang pumasok sa telepono ni Sinag. Galing ito sa isa sa kanyang mga investigador. "Attorney?" sabi ng boses sa kabilang linya. "May nahanap ako. Isang lumang police report. Accidental death daw ang kaso ni Antonio Reyes, pero may nakasulat na maliit na tala sa gilid. May isang batang saksi, ngunit hindi na natagpuan." Napatingin si Sinag kay Dakila. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa realisasyon. "Dakila," dahan-dahan niyang sabi. Ngunit hindi na siya naririnig ni Dakila. Ang isip niya ay nasa ospital na. Ang isip niya ay nasa kanyang ina. At sa isang tanong na unti-unting sumisira sa kanyang pagkatao, ano ang tunay na nangyari 50 taon na ang nakalipas? Bago pa siya makakilos, tumunog muli ang telepono ni Sinag, ang kanyang investigador ulit. "Attorney, nahanap ko na. Nahanap ko ang police report tungkol sa pagkawala ng batang saksi. Ang pangalan ng lolo mo at ang lolo ni Amaris. Konektado sila sa isang kaso ng pagpatay na hindi kailanman naluta." Ang biyahe papunta sa City Archives ay tahimik, ngunit mabigat. Katabi niya sa sasakyan si Dakila, na kanina pa nakatingin sa labas ng bintana. Ang isip ay malayo. Marahil ay nasa ospital kung saan nagpapagaling ang kanyang ina. O marahil ay nasa nakaraan. Sinusubukang buuin ang isang palaisipan na ngayon lang niya na lamang umiiral. Bilang isang abogado, sanay si Sinag sa mga komplikadong kaso. Ngunit ang kasong ito ay iba. Mayroon itong bigat ng kasaysayan, ng dugo, at ng kasinungalingan na iningatan sa loob ng 50 taon. Ang City Archives ay isang luma at malaking gusali na amoy papel at alikabok. Sa ilalim ng mga fluorescent lights na bahagyang kumukurap, sinimulan nila ang paghahanap. Sa tulong ng isang matandang archivist, nahanap nila ang kahon na naglalaman ng mga file mula sa taong yon. Habang isa-isang binubuklat ni Dakila ang mga marurupok na police report, si Sinag naman ay nakatuon sa mga papeles ng lupa. Ang bawat dokumento ay isang piraso ng nakaraan. Mga pangalan ng mga taong matagal nang pumanaw, mga pirma na kumukupas na. At sa gitna ng lahat ng iyon, ang mga pangalan nina Antonio Reyes at Ignacio Sandoval ay paulit-ulit na lumilitaw, na tila mga multo na nag-aaway sa pagmamay-ari ng isang pirasong lupa. "Ito," mahinang sabi ni Dakila. Itinuturo ang isang manipis na folder. Ang label, Reyes Antonio. Cause of death, accidental. Binuksan ito ni Sinag. Sa loob, naroon ang report na may tala tungkol sa isang batang saksi. Ngunit may isa pang dokumento na nakasuksok sa likod, isang transcript ng interogasyon.
Ang iniinteroga, si Ignacio Sandoval. Ang sagot nito sa bawat tanong ay pare-pareho. Hindi ko alam. Magkaibigan kami ni Antonio. Isang trahedya ang nangyari. Sinungaling! Bulong ni Dakila. Ang galit ay mababakas sa kanyang boses. Nagpatuloy sila sa paghahanap. Sa bawat dokumentong kanilang binabasa, mas lalong lumilinaw ang kwento. Si Antonio Reyes ay isang masipag na magsasaka na nagmamay-ari ng isang malawak at matabang lupain. Si Ignacio Sandoval, na mula sa isang pamilyang mayaman ngunit nalulugi, ay matagal nang may gusto sa lupain na yon. May mga ulat ng alitan, ng mga pagbabanta, ngunit lahat ay nawalan ng saysay nang maaksidente si Antonio. At isang linggo lang matapos ang libing, ang titulo ng lupa ay nailipat na sa pangalan ni Sandoval. Habang abala sila sa pagbabasa, hindi nila namalayan ang oras. Paminsan-minsan, nagkakatinginan sila. Isang tingin ng pag-unawa, ng magkabahaging determinasyon. Sa mga sandaling iyon, nakita ni Sinag ang tunay na Dakila Reyes. Hindi ang bilyonaryong nasa mga magazine, kundi ang anak na nag-aalala, ang apo na naghahanap ng hustisya. May isang bagay sa kanyang determinasyon na humahanga sa kanya. Sinag, tawag ni Dakila. May hawak siyang isang malaking libro ng mga titulo. Itinuro niya ang isang lumang mapa ng lupain. Tingnan mo ito. Ito ang orihinal na hangganan ng lupa ng lolo ko. Mas malaki pa sa inaakala ko. At ito, sabi naman ni Sinag, habang inilalatag ang isang kopya ng kasalukuyang titulo. Ang pag-aari mo ngayon, parehong-pareho, walang nabago. Ibig sabihin, ang bawat sentimetro ng lupang kinatatayuan ng Dakila Holdings ay orihinal na sa pamilya mo. Natahimik sila. Ang bigat ng katotohanan yon ay lumapag sa pagitan nila. Ang buong imperyo ni Dakila ay itinayo niya sa lupang ninakaw mula sa sarili niyang pamilya. Habang pauwi na sila, hindi na napigilan ni Dakila na magsalita. Ang buong buhay ko, panimula niya, ang boses ay mahina. Ang tanging gusto ko lang ay bigyan ng magandang buhay ang nanay ko. Itaas siya mula sa hirap na dinanas niya. Pero ngayon, malalaman kong ang lahat ng pinaghirapan ko ay nakatayo sa isang pundasyon ng kasinungalingan at, marahil, pagpatay. Hindi mo kasalanan yon, Dakila, malumanay na sabi ni Sinag. Hindi mo alam. Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin mo ngayong alam mo na. Tumingin si Dakila sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Sinag ang kanyang kahinaan. Isang tingin ng pasasalamat. Salamat, Sinag, sa lahat. Nang nasa tapat na sila ng gusali, kung saan nakatira si Sinag, may napansin silang isang itim na sasakyan na nakapark sa kabilang kalsada. Nang makita sila nito, mabilis itong umalis. Mga tauhan ni Castor, sabi ni Dakila. Ang kanyang panga ay nag-igting. Sinusundan ka nila. Inaasahan ko na yan, sagot ni Sinag, kahit naramdam niya ang bahagyang kaba. Ibig sabihin, natatakot na sila. Malapit na tayo sa katotohanan. Bago bumaba ng sasakyan si Sinag, may iniabot sa kanya ang isa sa kanyang mga tauhan na sumalubong sa kanila. Isang brown envelope. Attorney, pinadala po ito ng contact natin sa City Hall, sabi ng lalaki. Kagagaling lang po niyan sa bodega ng mga lumang ebidensya. Binuksan ito ni Sinag sa loob ng sasakyan kasama si Dakila. Sa loob, may ilang mga lumang litrato. Mga crime scene photos mula sa aksidente ni Antonio Reyes, karamihan ay malabo. Ngunit ang huling litrato ang nagpatigil sa kanilang paghinga. Ito ay isang shot na kuha mula sa malayo. Nakatayo si Don Ignacio Sandoval sa tabi ng nakahandusay na katawan ni Antonio Reyes. Ngunit hindi iyon ang nakagugulat. Ang nakagugulat ay ang nasa likuran. Sa likod ng isang malaking puno ng akasya, may isang batang babae na nakasilip. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Ang kanyang mga mata
ay nanlalaki sa isang bagay na hindi dapat makita ng isang bata. Ang batang babae ay walang iba kundi ang kanyang ina, si Gunita. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay mas matindi pa sa anumang sigaw. Nakatitig si Dakila sa lumang litrato, sa batang mukha ng kanyang ina na puno ng takot. Ang batang saksi, ang nawawalang saksi, ang buong buhay niya, kasama niya sa iisang bubong, ang susi sa lahat ng katanungan, ngunit hindi niya alam. Kaya pala, halos pabulong na, sabi ni Dakila. Kaya pala siya natatakot. Hindi lang pala simpleng alaala ang dala niya. Dala niya ang bigat ng isang krimen. Ang biyahe papunta sa ospital ay tila isang karera laban sa oras. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang marinig ang katotohanan mula mismo sa kanyang ina. Naabutan niya si Aling Gunita, nagising, nakatingin sa kawalan. Mas maayos na ang itsura nito kumpara kahapon, ngunit ang lungkot sa mga mata nito ay mas malalim pa. Nay! Dahan-dahang umupo si Dakila sa tabi ng kama, hawak ang litrato. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Nay! Kailangan niyo po itong makita. Sa una, ayaw itong tingnan ni Aling Gunita. Ngunit nang ipakita ni Dakila ang litrato, isang malalim na paghinga ang kumawala mula sa kanyang ina. Ang mga mata nito ay nanlaki at ang kulay sa mukha nito ay biglang nawala. Ang mga alaala na pilit nitong ibinaon sa loob ng 50 taon ay biglang bumulwak na parang isang bulkan. Si tatay. Umiiyak na, sabi ni Aling Gunita. Nakita ko ang lahat. Si Don Ignacio, may dala siyang baril. Nag-away sila ni tatay dahil sa lupa. Tapos, hindi na niya natapos ang sasabihin. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at hirap. Nay, huminahon po kayo. Natatarantang sabi ni Dakila. Pero huli na. Ang mga mata ni Aling Gunita ay pumikit at ang katawan nito ay bumagsak sa kama. Agad na pumasok ang mga doktor at nurse. Itinutulak si Dakila palabas ng silid. Sa likod ng salamin ng pinto, wala siyang magawa, kundi panoorin ang kaguluhan. Ang tunog ng mga monitor ng puso ay umietso sa kanyang tainga na parang isang hatol. Isang nag-aalab na galit ang pumuno sa kanyang buong pagkatao. Galit sa mga Sandoval. Galit sa sarili niya dahil hinayaan niyang mangyari ito. Sa sandaling iyon, wala na siyang pakialam sa kumpanya, sa pera o sa reputasyon. Isa lang ang gusto niya, hustisya. Hindi na siya nag-isip. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at nagmaneho ng mabilis papunta sa isang lugar na isinumpa niyang hindi na niya babalikan. Ang Hacienda del Sol. Ipinagparada niya ang sasakyan sa harap mismo ng malaking pinto at bumaba ng walang anumang paalam. Dire-diretso siyang pumasok sa loob. Naabutan niya si Castor Sandoval sa bulwagan, nagkakape na para bang walang anumang problema sa mundo. Reyes, malamig na bati nito. Hindi kita inaasahan. Walang salitang lumabas sa bibig ni Dakila. Inihagis niya ang litrato sa mesang kape. Sa harap mismo ni Castor, napatingin si Castor sa litrato. Sa isang saglit, nakita ni Dakila ang gulat sa mga mata nito. Ngunit mabilis itong nawala, napalitan ng isang mapanuyang ngiti. So nahanap mo na pala, sabi ni Castor, sumandal sa kanyang upuan. Akala ko, matagal nang nawala ang litratong yan. Hayop ka! Nanggigigil na sabi ni Dakila. Alam ninyong lahat ang ginawa ng ama mo. Oo naman, walang pakundangang sagot ni Castor. Ginawa ng ama ko ang nararapat para sa pamilyang ito. At ang ina mo, dapat nga siyang magpasalamat at hinayaan pa siyang mabuhay. Tumayo ito at lumapit kay Dakila. Ang mga mata ay puno ng paghamak. Ang buong pag-ibig na inialay sa iyo ni Amaris, ang bawat ngiti, bawat yakap, bawat halik, isa lang yung malaking pagpapanggap. Isang plano.
Ito na, ang kumpirmasyon. Ngunit kahit inaasahan na niya, ang sakit ay tila isang punyal na bumaon sa kanyang puso. Simula pa lang, noong nalaman naming ikaw ang apo ni Antonio Reyes na bumili ng mga katabing lupain, ikaw na ang target namin. Pagpapatuloy ni Castor. Ang plano ay pakasalan ka ni Amaris, pagsamahanin ang ating mga yaman, at pagkatapos, dahan-dahan kang sisirain mula sa loob. Ibabalik namin sa iyo ang lahat ng kahihiyang idinulot ng pamilya mo sa amin. Habang nagsasalita si Castor, sa kabilang bahagi ng syudad, si Sinag de la Vega naman ay nakatanggap ng isang tawag, ang kanyang boss, ang senior partner ng law firm. Sinag, may problema, sabi ng boses sa kabilang linya. Isang malaking eskandalo. May mga litratong kumakalat online. Mga litrato mo at ni Dakila Reyes na magkasama sa labas ng trabaho. Ang kwento, ginagamit mo raw ang iyong posisyon para akitin ang kliyente mo. Unethical conduct. Nakasalalay ang reputasyon ng buong firm. Napatigil si Sinag. Alam niya kung sino ang may gawa nito. Si Amaris, isang ganti na personal at marumi. Kailangan mong bitawan ang kaso, Sinag. Mariing utos ng kanyang boss. Habang iniimbestigahan namin ito, sinuspindi ka. Hindi mo na maaaring katawanin si Dakila Reyes. Sa Hacienda del Sol, halos hindi na makahinga si Dakila sa bigat ng katotohanang ibinato sa kanya. Ang buong relasyon niya, isang kasinungalingan, isang masalimuot na bitag. Nang akmang susuntukin na niya si Castor, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang text message mula kay Sinag. Maikli lang ito, ngunit naglalaman ng pinakamasakit na balita. I'm suspended. I can't be your lawyer anymore. Nabitawan ni Dakila ang kanyang telepono. Ang tunog ng pagbagsak nito sa marmol na sahig ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Pakiramdam niya, hindi lang telepono ang nabasag, kundi ang buong mundo niya. Ang kanyang ina ay nasa ospital, nasa bingit ng kamatayan. Ang babaeng minahal niya ay isang manloloko. At ang nag-iisang taong pinagkakatiwalaan niyang tutulong sa kanya ay wala na rin. Ang pag-alis niya sa Hacienda del Sol ay walang direksyon. Nagmaneho siya ng walang patutunguhan. Ang mga salita ni Castor ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang sirang plaka, isang plano, isang malaking pagpapanggap. Ang sakit ay mas matindi pa sa galit. Pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya hindi lang ni Amaris, kundi ng mismong tadhana. Ang text message ni Sinag ay isa pang dagok. Nawalan siya ng kakampi sa gitna ng pinakamalaking laban ng kanyang buhay. Sinubukan niyang tawagan ito, ngunit hindi ito sumasagot. Naiintindihan niya. Inilagay niya ito sa alanganin. Idinamay niya ito sa gulo na dapat ay sa kanya lang. Kinabukasan, naramdaman niya ang buong bagsik ng plano ng mga Sandoval. Isang emergency board meeting ang ipinatawag. Pagpasok pa lang ni Dakila sa conference room, naramdaman na niya ang pagbabago sa hangin. Ang mga taong dati bumabati sa kanya nang may paghanga ay ngayon, iniiwasan ang kanyang tingin. Ang mga dating kasosyo na kasama niyang nagplano at nangangarap ay nakaupo sa kabilang panig ng lamesa, katabi ni Castor Sandoval. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong ni Dakila. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Isang matandang board member, si Mr. Chua, na isa sa mga una niyang naging investor, ang tumayo. Dakila, patawad, sabi nito, hindi makatingin ng diretsyo. May mga seryosong akusasyon laban sa'yo, financial fraud, paggamit ng pondo ng kumpanya para sa personal na interes. Inilapag ni Castor ang isang makapal na folder sa gitna ng lamesa. Laman niya ng mga ebidensya, mga bank statement, mga peking kontrata. Lahat ay nagpapatunay na ninanakawan ni Mr. Reyes ang sarili niyang kumpanya. Kasinungalingan, sigaw ni Dakila. Gawa-gawa niyo lang ang lahat ng yan. Talaga ba? Mapanguyam na tanong ni Castor. Kung ganoon,
Hindi ka siguro mag-aalala sa isa sa gawa nating vote of no confidence para alisin ka bilang CEO. Isa-isang tumingin si Dakila sa mga miyembro ng board. Nakita niya sa kanilang mga mata ang pag-aalinlangan, ang takot, at ang kasakiman. Alam niyang lahat sila ay nabili na ni Castor. Tinapalan ng pera ang kanilang katapatan. Walang nangyari sa kanyang mga paliwanag. Ang bawat salitang binitawan niya ay tila hangin lamang na dumaan sa kanilang mga tainga. Ang desisyon ay matagal nang nabuo, bago pa man magsimula ang pulong. Habang nagaganap ang butuhan, tila bumagal ang mundo para kay Dakila. Naalala niya ang bawat gabing walang tulog, ang bawat patak ng pawis, ang bawat sakripisyong ginawa niya para itayo ang Dakila Holdings mula sa isang pangarap. At ngayon, sa isang iglap, inaagaw ito sa kanya ng mga taong walang ginawa, kundi manira. Pagkatapos ng ilang sandali, ang resulta ay inanusyo. Formal, malamig, brutal. Si Dakila Reyes ay hindi na CEO ng kumpanyang isinunod sa sarili niyang pangalan. Tumayo siya, walang emosyon sa muka, at nagsimulang maglakad palabas. Nang dumaan siya kay Castor, ngumiti ito ng may tagumpay. Sinabi ko sa'yo, Reyes, ibabalik kita sa putik. Hindi siya sumagot. Nagpatuloy lang siya sa paglakad. Sa labi ng gusali, naghihintay si Amaris na para bang isang reyna na nag-aabang sa pagbagsak ng kalaban. Ang itsura niya ay hindi na ang kaawa-awang biktima sa TV. Ngayon, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa tagumpay at paghihiganti. Kamusta ang pakiramdam, Dakila? Tanong nito. Ang bawat salita ay puno ng lason. Ang mawalan ng lahat? Iyan ang naramdaman ng pamilya ko noon. Ngayon, patas na tayo. Tinitigan lang siya ni Dakila. Ang babaeng minahal niya ng lubos, ang babaeng pinangarap niyang makasama habang buhay, ay isa palang estranghero, isang halimaw na nakasuot ng maskara ng isang anghel. Hindi ka magtatagumpay, Amaris, mahinang sabi niya. Ang kasamaan ay hindi kailanman nanano. Tumawa si Amaris. Talaga ba? Tingnan mo ang sarili mo. Tingnan mo kung nasaan ka ngayon. Talunan. Katulad ng lolo mo. Ang bawat salita ay isang saksak, ngunit wala nang maramdaman si Dakila. Manhid na siya. Umalis siya sa gusaling iyon, ang gusaling naging simbolo ng lahat ng kanyang tagumpay, na wala ni isang salita. Naglakad siya papunta sa kanyang sasakyan, ngunit hindi niya ito pinaandar. Napasandal na lang siya sa manibela. Ang bigat ng buong mundo ay nasa kanyang mga balikat. Nawala na ang lahat. Ang kumpanya, ang reputasyon, ang pag-ibig, ang tiwala. Nakatayo siya ngayon sa gitna ng isang kawalan, nag-iisa sa dilim. Tumingala siya sa kanyang tore, sa opisina na dati sa kanya. Nakita niya ang anino ni Castor Sandoval na nakatayo sa bintana, nakatingin sa kanya mula sa itaas na parang isang Diyos na nagagalak sa pagbagsak ng isang mortal. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Dakila ang tunay na kahulugan ng pagkatalo. May mga araw na ang bigat ay hindi nasusukat sa tonelada, kundi sa dami ng nawala. Para kay Dakila, ang araw na yon ay walang katapusang kabigatan. Ang unang hakbang palabas ng Dakila Holdings Tower bilang isang ordinaryong mamamayan ay tila isang hakbang tungo sa ibang mundo. Ang mga empleyadong dati yumuyuko sa kanya ay ngayon, nag-iiwasan ng tingin, bumubulong sa kanyang pagdaan. Ang security guard na dati masayang bumabati sa kanya tuwing umaga, ay ngayon, formal na kinuha ang kanyang access card nang walang anumang salita. Siya ay isang hari na inalisan ng korona sa sarili niyang kaharian. Ang kanyang unang pinuntahan ay ang ospital. Kailangan niyang makita ang kanyang ina. Kailangan niya ng isang bagay na totoo sa mundong biglang na puno ng kasinungalingan. Ngunit pagdating niya roon, isa na namang masamang balita ang sumalubong sa kanya. Dahil sa stress, ang kondisyon ni Aling Gunita ay naging kritikal. Inilipat ito sa intensive care unit.
Hindi niya ito maaaring dalawin. Napaupo siya sa mga upuan sa labas ng ICU. Ang puting pader ng ospital ay tila sumasalamin sa kawalan ng laman ng kanyang pakiramdam. Kinuha niya ang kanyang telepono para tawagan si Sinag, ngunit natigilan siya. Ano ang sasabihin niya? Na tama ito? Na natalo na siya? Na wala na siyang maibabayad dito kahit pa maibalik ang lisensya nito? Sa kahihiyan at pag-aalala, para sa kaligtasan nito, ibinaba niya ang telepono. Wala na siyang mapuntahan. Ang penthouse unit niya sa itaas ng isang mamahaling kondominium ay biglang naging malamig at estranghero. Ang bawat mamahaling gamit ay tila nangungutya sa kanya, isang paalala ng buhay na inagaw mula sa kanya. Kaya't nagmaneho siya. Nagmaneho siya palayo sa syudad, palayo sa mga naglalakihang gusali, palayo sa lahat ng ingay at pagkukunwari. Bumalik siya sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ang maliit na bahay sa isang simpleng subdivision kung saan siya lumaki. Ang bahay na ipinundar ng kanyang ina sa pamamagitan ng paglalabada at pagiging kasambahay. Maalikabok na ang mga muebles at amoy luma na ang hangin. Ngunit sa pagpasok niya, isang pamilyar na pakiramdam ang yumakap sa kanya. Dito, siya lang si Daki, ang anak ni Gunita. Umupo siya sa isang lumang silyang yantok, ang parehong silya kung saan siya dati gumagawa ng kanyang mga takdang aralin. Tumingin siya sa paligid. Nakita niya ang mga kupas na litrato sa dingding. Siya noong elementarya, si Aling Gunita na mas bata pa, nakangiti. Ang simpleng buhay na tinalikuran niya para sa isang pangarap na naging isang bangungot. Ang sakit ng pagkatalo ay dahan-dahang napalitan ng isang malalim na lungkot at pagsisisi. Nagsisi siya. Nagsisi siya na naging bulag siya sa kinang ng yaman, ng mga Sandoval. Nagsisi siya na hindi niya pinakinggan ang takot sa mga mata ng kanyang ina. Nagsisi siya na hinayaan niyang ang ambisyon niya ang maging dahilan ng kapahamakan nilang dalawa. Para makatakas sa mga alaala, lumabas siya at naglakad-lakad. Napadpad siya sa isang maliit na kapihan sa kanto. Ang kapihan kanlungan. Pumasok siya at umorder ng kape. Habang nakaupo sa isang sulok, sa gitna ng mga tawanan ng mga estudyante at kwentuhan ng mga magkakaibigan, naramdaman niya kung gaano siya kanag-iisa. At sa di inaasahang pagkakataon, nakita niya ito. Sa kabilang dulo ng kapihan, nakaupo si Sinag, nag-iisa, nakatingin sa kanyang tasa ng kape na para bang naroon ang sagot sa lahat ng problema ng mundo. Ang ayos nito ay hindi na ang propesyonal na abogado na una niyang nakilala. Nakalugay ang buhok nito at nakasuot lang ito ng simpleng damit. Bakas sa mukha nito ang pagod at pag-aalala. Gusto niya itong lapitan. Gusto niyang humingi ng tawad. Gusto niyang sabihin na huwag na itong mag-alala. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Ano pa ang karapatan niya? Isa na siyang talunan. Isang pabigat. Kaya't nanatili lang siya sa kanyang upuan, pinagmamasdan ito mula sa malayo, na parang isang bituin na hindi niya kayang abutin. Pagkatapos ng ilang minuto, tumayo si Sinag at umalis. Hindi man lang siya napansin. Gabi na nang bumalik si Dakila sa lumang bahay. Ang pakiramdam ng pag-iisa ay mas lalong tumindi. Tila wala nang natira, lahat ay nawala. Ang ina niya ay nag-aagaw buhay. Ang babaeng minahal niya ay isang kaaway. Ang abogadong pinagkakatiwalaan niya ay hindi na niya makausap. Ang kumpanyang itinuring niyang anak ay nasa kamay na ng iba. Ito na ang dulo. Ito na ang pinakailalim na bahagi ng balon na kanyang kinahulugan. Napaluhod siya sa sahig, sa gitna ng sala, at sa unang pagkakataon, mula noong siya ay bata, umiyak siya. Umiyak siya hindi dahil sa galit, kundi dahil sa bigat ng kawalan. Habang siya ay nasa gitna ng kanyang kalungkutan, dumating si Ginhawa, ang matapat nilang kasambahay na sinundan pala siya. Hindi ito nagsalita. Inabutan lang siya nito ng isang basong tubig. At pagkatapos, may inilapag itong isang maliit, kahoy na baul sa kanyang harapan.
Pinatago po ito sa akin ni Nanay Gunita. Mahinang sabi ni Ginhawa. Ang sabi niya, ibigay ko raw po sa inyo kapag dumating ang araw na parang wala nang natitira. Baka raw po makatulong ito. Nagtatakang tiningnan ni Dakila ang baul. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, may dalawang bagay lang. Isang luma at manipis na kwaderno na mukhang isang lumang diary at sa tabi nito, isang maliit, kinakalawang na susi. Ang suspension ay parang isang pader na biglang humarang sa kanyang dinadaanan. Para kay Sinag de la Vega na ang buong buhay ay umikot sa batas at hustisya, ang pagtanggal sa kanya mula sa isang kaso ay parang pagputol sa kanyang mga pakpak. Pinagbawalan siyang gamitin ang resources ng law firm. Pinagbawalan siyang makipag-ugnayan sa kanyang kliyente. Sa mata ng kanyang mga kasamahan, siya ay isang mantsa sa malinis na pangalan ng kanilang kumpanya. Ngunit ang katapangan ni Sinag ay hindi nakasalalay sa kanyang posisyon. Nasa kanyang prinsipyo ito. Habang ang firm ay nag-iimbestiga, alam niyang isa lang itong paraan para ilayo siya sa kaso habang pinoprotektahan nila ang kanilang sarili mula sa galit ng mga Sandoval. Kaya't gumawa siya ng sarili niyang hakbang. Ginamit niya ang kanyang mga personal na ipon at umupa ng isang maliit, pribadong investigador. Nagtrabaho siya mula sa kanyang apartment na ngayon ay naging isang makeshift na war room. Ang kanyang dining table ay napuno ng mga dokumento. Ang kanyang mga bintana ay natakpan ng mga mapa at mga diagram na nag-uugnay sa bawat pangalan at bawat kaganapan. Hindi na ito tungkol kay Dakila Reyes bilang kliyente. Personal na ito. Tungkol ito sa paglaban sa isang sistema kung saan kayang bilhin ng mayayaman ang katotohanan. Isang gabi, habang nagkakape sa kapihan kanlungan para mag-isip, isang lalaki ang lumapit sa kanya. Mukha itong pagod at balisa. Attorney de la Vega? Tanong nito. Ako po si Mang June. Dati po akong accountant sa Sandoval Corp. Napukaw ang interes ni Sinag. Maupo ho kayo. Ano po ang maipaglilingkod ko? Matagal ko na pong gustong magsalita, pero natatakot ako. Sabi ng lalaki, ang boses ay nanginginig. Narinig ko po ang nangyari sa inyo at kay Mr. Reyes. Alam ko pong gawa-gawa lang nila ang lahat. Si Don Castor, mayroon siyang secret fund, isang account na ginagamit niya para sa mga illegal na transaksyon, pagsusuhol sa mga politiko, pagbabayad sa mga testigo, at alam kong ginamit niya yon para suhulan ang mga board member ng Dakila Holdings. Ito na, ang ebidensyang kailangan niya. Ang patunay na may nangyaring sabwatan. Sa tulong ni Mang June na sa wakas ay nagkalakas ng loob na tumestigo, nagsimula si Sinag na buuin ang isang kaso na kayang magpabagsak hindi lang kay Castor, kundi sa buong maruming operasyon nito. Samantala, sa lumang bahay sa probinsya, binuksan ni Dakila ang kwaderno. Ang mga pahina ay kulay dilaw na at marupok. Ang sulat kamay ay simple at pambata. Ang sulat ng kanyang ina noong ito ay 8 taong gulang pa lamang. Hindi ito isang ordinaryong diary. Isa itong salaysay. Ang salaysay ng isang batang nasaksihan, ang isang bangungot. October 12. Kaarawan ko ngayon. Sabi ni tatay, dadalhin niya ako sa bayan para bumili ng manika. Pero dumating si Senyor Ignacio. Galit siya. Sabi niya, sa kanila daw ang lupa namin. Sabi ni tatay, hindi pwede. October, nag-away na naman sila. Nakita ko si Senyor Ignacio na may dalang baril. Tinago ako ni tatay sa likod ng puno ng akasya. Sabi niya, huwag akong aalis doon kahit anong mangyari. Habang binabasa ni Dakila ang mga salita, parang naririnig niya ang boses ng kanyang ina bilang isang bata. Ang bawat pangungusap ay isang piraso ng bubog na tumutusok sa kanyang puso. Binasa niya ang tungkol sa putok ng baril, ang tungkol sa pagbagsak ng kanyang lolo, at ang huling pangungusap sa diary na isinulat ng may nanginginig na kamay. Sabi ni Senyor Ignacio,
Kung magsusumbong ako, isusunod niya si nanay. Kaya hindi na ako nagsalita, kahit kailan. Napapikit si Dakila. Ang bigat na dinala ng kanyang ina sa loob ng 50 taon. Ang takot, ang kasalanan. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Pagkatapos, tiningnan niya ang susi, maliit at kinakalawang. Saan ito para? Bigla niyang naalala. May isang maliit na aparador sa ilalim ng sahig sa silid ng kanyang mga magulang, isang baul ng kayamanan, kung tawagin nila noong bata pa siya, kung saan itinatago ng kanyang ama ang mga importanteng bagay. Gamit ang isang bareta, maingat niyang itinaas ang isang tabla sa sahig. At naroon nga, isang maliit na metal na kahon. Ginamit niya ang susi. Sa isang kalansing, bumukas ito. Sa loob, may 2 bagay na nakabalot sa isang lumang tela. Ang una ay isang lumang revolver, mabigat at malamig sa kanyang palad. Malamang, ito ang baril na ginamit sa krimen na itinago ng kanyang lola. Ngunit ang pangalawang bagay, ang mas mahalaga. Isang sulat. Sulat kamay ni Don Ignacio Sandoval para sa isang kasosyo sa negosyo. Ang nilalaman nito ay isang pag-amin. Pare, ayos na. Basa ni Dakila sa sulat. Wala na si Antonio. Ang lupa ay satin na. Medyo naging madugulang ang usapan, pero walang dapat ipag-alala. Walang nakakita. Walang nakakaalam. Ito na. Ang smoking gun. Ang hindi maitatangging ebidensya. Sa parehong sandali, tumunog ang telepono ni Dakila. Isang hindi rehistradong numero. Nag-aalangan man. Sinagot niya ito. Dakila? Boses ni Sinag. Sinag! Sagot niya. Ang kanyang boses ay puno ng bagong lakas. Nasaan ka? Kailangan nating magkita. Alam ko, sabi ni Sinag. May hawak na akong testigo laban kay Castor, isang accountant na handang magsalita tungkol sa panunuhol na ginawa niya. Nagkatinginan sila, kahit nasa telepono lang. Ang 2 piraso ng palaisipan na hawak ng 2 taong pinaghiwalay ng pagkakataon ay sa wakas ay nagtagpo. May hawak din ako, sabi ni Dakila, habang tinitingnan ang baril at ang sulat sa kanyang harapan. Isang bagay na magpapatunay sa lahat. Isang bagay na magtatapos sa lahat ng ito. Muli silang nagkita, hindi sa isang marangyang opisina, kundi sa simpleng sala ng lumang bahay ni Dakila. Inilatag nila sa mesa ang lahat ng kanilang nahanap. Ang testimonya ni Mang Jun, ang diary ni Aling Gunita, ang baril at ang sulat ni Don Ignacio. Ang lahat ng anino ng kahapon ay nagtipon sa isang lugar. Handa nang harapin ang liwanag. Tumingin si Dakila kay Sinag. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon na hindi pa nito nakikita dati. Oras na para tapusin ang laban na ito, sabi ni Dakila. Pero hindi sa paraan ng paghihiganti, kundi sa paraan ng hustisya. Ang labi ng Dakila Holdings Tower ay napuno ng mga kamera at nagkakagulong mga reporter. Ang anunsyo ng isang emergency press conference na ipinatawag mismo ni Dakila Reyes, ang CEO na kaluluto lang sa pwesto, ay isang imbitasyon para sa isang media circus. Lahat sila ay nag-aabang ng eksena, ng isa pang kabanata sa iskandalong gumigimbal sa mundo ng negosyo. Sa itaas, sa dating opisina ni Dakila, si Castor Sandoval ay nagbubuhos ng champagne para sa kanyang sarili at kay Amaris. Ipinagdiriwang nila ang kanilang tagumpay. Mula sa bintana, kitang-kita nila ang kaguluhan sa ibaba. Tingnan mo siya, Amaris, sabi ni Castor, tumatawa. Hindi talaga marunong sumuko. Ano kaya ang sasabihin niya? Na niloko natin siya? Walang maniniwala sa kanya. Hayaan mo siya, Papa, sagot ni Amaris habang umiinom mula sa kanyang baso. The more he struggles, the more pathetic he looks. Ito na ang huling hininga ng isang talunan. Ngunit ang kanilang pagtatawanan ay natigil nang bumukas ang mga pinto ng elevator sa lobby. Unang lumabas si Sinag de la Vega, suot ang kanyang matikas na abogadong kasuotan.
Ang kanyang presensya ay nagpapahiwatig ng awtoridad. Sa likod niya kasama ang accountant na si Mang June na nanginginig ngunit determinado. At sa huli, lumabas si Daquila Reyes. Hindi na siya ang lalaking mukhang talunan at nawalan ng pag-asa. Ang suot niya ay isang simpleng polo, ngunit ang tindig niya ay matatag. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng sakit, kundi ng isang malamig at matatag na determinasyon. Sa kanyang paglakad, patungo sa inihandang podium, tumahimik ang lahat. Ang bawat kamera ay nakatutok sa kanya. Magandang umaga sa inyong lahat, panimula ni Daquila. Ang kanyang boses ay malinaw at malakas, umalingaw-ngaw sa buong lobby. Inimbitahan ko kayo rito, hindi para pag-usapan ang aking pagkakatanggal bilang CEO. Narito ako para pag-usapan ang isang kwento ng kasakiman, pagpatay, at kasinungalingan na itinago sa loob ng 50 taon. Sa itaas, napatigil sa pag-inom si Castor. Naramdaman niya ang isang kaba na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Unang nagsalita si Sinag. Propesyonal at direkta, ipiniresinta niya ang kaso ng panunuhol. Hawak namin ang testimonya ni Mr. Danilo June Pascual, ang dating accountant ng Sandoval Corporation, na magpapatunay na gumamit si Mr. Castor Sandoval ng ilegal na pondo para suhulan ang mga miyembro ng board ng Daquila Holdings para mapatalsik si Mr. Reyes. Hawak din namin ang mga kopya ng bank transfer na magpapatunay sa kanyang testimonya. Nagsimulang magbulungan ang mga reporter. Ang eskandalo ay biglang nagkaroon ng panibagong anggulo. Pagkatapos, si Daquila na ang muling nagsalita. Ngunit ang panunuhol na yan ay maliit na bagay lamang kumpara sa orihinal na krimen. Kinuha niya ang isang manipis na kwaderno, ang diary ng kanyang ina. Ang kwentong ito ay hindi nagsimula sa akin, sabi niya. Nagsimula ito sa lolo ko, si Antonio Reyes, isang magsasaka na pinatay para agawin ang kanyang lupa, at ang pumatay sa kanya ay walang iba kundi si Don Ignacio Sandoval, ang ama ni Castor. Isang malakas na, ang narinig mula sa mga reporter. Sa itaas, nabitawan ni Amaris ang kanyang baso ng champagne. Binasa ni Daquila ang mga piling bahagi mula sa diary. Ang boses niya ay nanginginig sa emosyon, ngunit bawat salita ay malinaw. Ikinuwento niya ang nasaksihan ng isang 8 taong gulang na bata. Ang kanyang ina, ang pag-aaway, ang putok ng baril, ang pagbabanta. Habang nagsasalita siya, ang mga screen sa likod niya ay nagpakita ng litrato. Ang litrato ni Don Ignacio at sa likod, ang batang si Gunita. Nanginig sa galit si Castor. Patayin ninyo yan! Patayin niyo ang broadcast! Sigaw niya sa intercom, ngunit wala nang makakapigil dito. Bilang panghuli, inilabas ni Daquila ang isang plastic bag na naglalaman ng isang sulat. At kung hindi pa sapat ang lahat ng yan, narito ang isang sulat. Mismong sulat kamay ni Don Ignacio Sandoval kung saan inaamin niya ang kanyang krimen. Ipinakita sa screen ang close-up ng sulat, ang bawat salita ay isang hatol. Ang baril na ginamit sa pagpatay, pagpapatuloy ni Daquila, ay nasa kustodya na ng pulisya. Sa sandaling iyon, bumukas muli ang mga pinto ng elevator. Ngunit sa pagkakataong ito, mga pulis ang laman nito. Nang makita ni Amaris ang mga puli, nagpanik ito. Papa, anong gagawin natin? Papa! Ngunit si Castor ay hindi na makagalaw. Nakatayo lang siya, nakatingin sa screen, sa mukha ni Daquila Reyes, ang apo ng lalaking kanyang kinamuhian, ang lalaking sumira sa lahat ng kanyang mga plano. Ang multo ng nakaraan ay sa wakas ay nagbalik para singilin siya. Umakyat ang mga pulis sa opisina. Ang kanilang pag-aresto ay mabilis at tahimik. Habang isinusaut sa kanya ang posas, tinitigan ni Castor si Daquila sa pamamagitan ng screen, puno ng puot, puno ng pagkatalo. Hindi ka mananalo, Reyes, isinigaw niya habang kinakaladkad siya palayo. Isinusumpa kita. Dadalhin mo ang sumpa ng puot na ito habang buhay.
Sa ibaba, pagkatapos ng sigaw ni Castor, isang katahimikan ang bumalot sa lobby. Lahat ng mata ay nasa kay Dakila, na ngayon ay nakatayo ng tuwid. Ang bigat ng 50 taon ay sa wakas ay nabitawan mula sa kanyang mga balikat. Natapos na. Ang katotohanan ay lumabas na. Ang mga sumunod na araw ay naging mabilis at maingay. Ang revolution sa press conference ay naging sentro ng balita sa buong bansa. Ang pangalan ng mga Sandoval, na dati simbolo ng kapangyarihan, ay naging simbolo ng kahihiyan. Ang kanilang imperyo, na itinayo sa pundasyon ng kasinungalingan, ay nagsimulang gumuho. Sa gitna ng lahat ng ito, si Dakila ay nanatiling kalmado. Ang unang ginawa niya matapos ang pag-aresto kay Castor ay bumalik sa ospital. Sa pagkakataong ito, may magandang balita siyang natanggap. Ang kondisyon ni Aling Gunita ay naging stable na. Inilipat na ito sa isang pribadong silid. Pagpasok niya sa kwarto, naabutan niyang gising ang kanyang ina. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Wala nang bakas ng takot sa mga mata nito. Sa halip, mayroong kapayapaan. "Anak," mahinang sabi ni Aling Gunita. "Napanood ko sa balita. Tinapos mo na." Umupo si Dakila sa tabi ng kama at hinawakan ang kamay ng ina. "Tinapos na po natin, Nay. Malaya na po kayo." Umiyak si Aling Gunita. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga luha ay hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawa. Niyakap ni Dakila ang ina. Sa yakap na yon, naramdaman niya ang paghilom ng mga sugat na dinala nilang dalawa sa loob ng napakatagal na panahon. Ang bigat ng nakaraan ay sa wakas ay nabitawan na. "Ipinagmamalaki kita, anak," sabi ni Aling Gunita. "Higit pa sa lahat ng yaman na naipundar mo, ipinagmamalaki ko ang katapangan at kabutihan ng puso mo." Ang mga salitang yon, para kay Dakila, ay mas mahalaga pa kaysa sa anumang kumpanya o kayamanan. Mabilis na umusad ang mga pangyayari. Dahil sa matibay na ebidensya, ibinalik ng korte ang posisyon ni Dakila bilang CEO ng Dakila Holdings. Ang mga board member na nasuhulan ay napilitang mag-resign sa kahihiyan. Si Sinag naman, matapos ang iskandalo, ay hindi lang ibinalik sa law firm, kundi inalok pa ng posisyon bilang junior partner. Ang kanyang pangalan ay naging sinonimo ng katapangan at integridad sa larangan ng abogasya. Isang hapon, ilang linggo matapos ang lahat, pinuntahan ni Dakila si Sinag sa opisina nito. Attorney De La Vega, bati ni Dakila na may kasamang mapaglarong ngiti. "Mr. Reyes," sagot ni Sinag, tumatawa. "Formal pa rin talaga tayo, ano? Gusto lang kitang pasalamatan ulit, Sinag. Sa lahat," seryosong sabi ni Dakila. "Hindi ko ito magagawa kung wala ka. Magkasama nating ginawa ito, Dakila. Ang sa akin lang ay ang batas. Ang sayo ay ang katotohanan." Sagot ni Sinag. Naglakad sila palabas ng gusali at napadpad sa isang parke na malapit. Umupo sila sa isang bench, pinapanood ang mga batang naglalaro. "Alam mo," panimula ni Dakila, "noong nawala sa akin ang lahat, doon ko naintindihan kung ano talaga ang mahalaga. Hindi pala ang pera o ang posisyon, kundi ang mga taong hindi ka iiwan sa gitna ng laban." Tumingin siya kay Sinag. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad at isa ka sa mga taong yon. Naramdaman ni Sinag ang pamumula ng kanyang mga pisngi. "Ginawa ko lang ang trabaho ko." "Higit pa sa trabaho ang ginawa mo, Sinag," sabi ni Dakila. "Binigyan mo ako ng pag-asa noong akala ko wala na." Sa sandaling yun, ang relasyon nila ay lumagpas na sa pagiging abogado at kliyente. Naging dalawang tao sila na magkasamang sumuong sa bagyo at nakaligtas, isang samahan na nabuo sa tiwala at respeto. "Dakila," sabi ni Sinag, nagdesisyon na ang pamilya Sandoval na ibenta ang lahat ng kanilang ari-arian para sa piyansa at pambayad sa mga kaso. Kabilang na doon ang Hacienda del Sol.
May karapatan kang habulin yon bilang danyo sa ginawa nila sa pamilya mo. Umiling si Dakila. Hindi ko kailangan yon. Ang kailangan ko lang ay ang hustisya at nakuha na natin yon. Tumingin siya sa malayo. Ang kayamanan na nakuha sa masamang paraan ay magdudulot lang ng kapahamakan. Sa halip, ang kukunin ko lang ay ang nararapat para sa amin. Ang natitira, gagamitin ko para magtayo ng isang foundation. Isang foundation na tutulong sa mga magsasakang naagawan ng lupa, tulad ng lolo ko. Napatingin si Sinag kay Dakila nang may paghanga. Ang lalaking kaharap niya ay hindi lang matapang, kundi may puso rin para sa iba. Habang papalubog na ang araw at ang langit ay nagkukulay kahel, isang tanong ang biglang pumasok sa isip ni Sinag. Isang tanong na magtatakda ng susunod na kabanata ng kanilang buhay. Dakila, mahina niyang tanong, kaya mo na ba silang patawarin? Natahimik si Dakila. Tumingin siya sa papalubog na araw. Ang tanong ay simple, ngunit ang sagot ay komplikado. Huminga siya ng malalim. Pinoproseso ang bigat ng tanong na yon. Ang tanong ni Sinag ay nanatili sa isipan ni Dakila sa loob ng maraming araw, pagpapatawad. Isang salita na madaling sabihin, ngunit napakahirap gawin. Paano mo patatawarin ang mga taong sumira sa buhay ng pamilya mo at sayo? Isang umaga, habang nagbabasa ng dyaryo, nakita niya ang isang maliit na balita. Dahil sa kakulangan ng ebidensya at sa koneksyon ng kanilang mga abogado, si Amaris Sandoval ay nakalaya matapos magpiyansa. Si Castor na lamang ang nanatili sa kulungan habang nililitis ang kaso. Ang balita ay nagdulot ng isang pamilyar na kurot ng galit sa kanyang dibdib. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama na itong awa. Awa para sa isang babaeng biktima rin ng puot na ipinamana sa kanya. Dahil dito, nagdesisyon siyang gawin ang isang bagay na hindi niya inakalang gagawin niya. Ang bilangguan ay isang malamig at malungkot na lugar. Ang hangin ay tila mabigat sa mga pinagsama-samang pagsisisi at galit. Sa visitation area, sa likod ng isang makapal na salamin, nakita niyang muli si Castor Sandoval. Wala na ang dating tindig nito na puno ng kapangyarihan. Ang mamahaling damit ay napalitan ng uniforme ng preso. Ang dating mapagmataas na mukha ay ngayon kupas at puno ng kapaitan. Anong ginagawa mo rito? Bungad ni Castor, ang boses ay puno ng pagkamuhi. Nandito ka ba para ipagmayabang ang tagumpay mo? Umiling si Dakila. Wala akong ipinagmamayabang, Castor. Umupo siya sa upuan sa harap ng salamin. Nandito ako para tapusin na ito. Isang mapaklang tawa ang isinagot ni Castor. Tapusin? Hindi pa ito tapos, Reyes. Habang nabubuhay ako, hindi ito matatapos. Mali ka. Mahinahong sabi ni Dakila. Matatapos ito ngayon. Dito. Huminga siya ng malalim. Pinapatawad na kita. Natigilan si Castor. Ang pagkamuhi sa kanyang mga mata ay napalitan ng pagkalito. Ano? Pinapatawad kita. Ulit ni Dakila. Mas matatag ang boses. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat akong magkaroon ng kapayapaan. Ang nanay ko, ang pamilya ko, karapat-dapat kaming mabuhay ng walang puot sa aming mga puso. Ang paghihiganti ay isang kadena. At sa araw na ito, pinipili kong putulin ang kadenang iyon. Hindi nakapagsalita si Castor. Tinitigan lang niya si Dakila na para bang isang nilalang mula sa ibang mundo. Sa unang pagkakataon, ang maskara ng galit ni Castor ay nabasag. At sa ilalim nito, nakita ni Dakila ang isang matandang lalaki na talunan at nag-iisa. Tumayo si Dakila. Sana, balang araw, mapatawad mo rin ang sarili mo. Tumalikod na siya at nagsimulang maglakad palayo. Pakiramdam niya ay gumaan ang kanyang dibdib na parang tinanggalan ng isang malaking bato. Pag-uwi niya, isang sulat ang nag-aabang sa kanya. Galing ito kay Amaris. Nanginginig ang mga kamay niya
habang binubuksan ito. Hindi ito isang sulat ng paghingi ng tawad, ngunit hindi rin ito isang sulat ng pagbabanta. Ang laman nito ay isang maikling salaysay. Ikinuwento ni Amaris ang kanyang buhay, kung paano siya pinalaki sa ilalim ng anino ng trahedya ng kanilang pamilya, kung paano itinuro sa kanya na kamuhian ang pangalang Reyes bago pa man niya ito narinig. Hindi ko hinihiling ang tawad mo, sulat niya sa dulo, dahil alam kong wala akong karapatan. Ang gusto ko lang malaman mo, sa isang saglit, sa gitna ng lahat ng pagpapanggap, may isang bahagi sa akin na naging totoo. Itinupi ni Dakila ang sulat. Naunawaan niya. Si Amaris ay isang bulaklak na tinuruan kung paano maging lason. Kinabukasan, isinama niya ang kanyang ina na nakalabas na ng ospital sa sementeryo. Sa harap ng puntod ng kanyang lolo, si Antonio Reyes, nag-alay sila ng mga bulaklak at panalangin. Naitapos na po, sabi ni Dakila. Malaya na si lolo, malaya na tayo. Niyakap siya ni Aling Gunita. Ang pagpapatawad, anak, ang pinakamataas na uri ng pagmamahal at ipinakita mo yan ngayon. Sa kanilang pag-uwi, may kinuha si Aling Gunita mula sa kanyang aparador. Isang maliit na kahon. Sa loob, may isang singsing, isang simpleng gintong singsing na may maliit na diamante. Ito ang wedding ring ko mula sa tatay mo, sabi ni Aling Gunita. Ang mga mata ay nangingilid sa luha. Ibinenta ko ito noon para may maipambili tayo ng bigas, pero bago siya pumanaw, tinubos niya ito ulit para sa akin. Inilagay niya ang singsing sa palad ni Dakila. Panahon na para magkaroon ito ng bagong kwento. Ibigay mo yan sa babaeng karapat-dapat, sa babaeng naging ilaw mo sa gitna ng dilim. Hinawakan ni Dakila ang singsing. Maliit, ngunit mabigat. Mabigat sa mga alaala, sa sakripisyo, at sa pag-asa. Alam na niya kung kanino ito nararapat. Lumipas ang ilang buwan. Ang dating sugat ay unti-unti nang naghilom at naging pilat na lamang. Isang paalala ng isang laban na matagumpay na napagtagumpayan. Ang Dakila Holdings sa ilalim ng bagong pamumuno ni Dakila na mas matatag at may mas malalim na pananaw ay hindi lang bumangon, kundi lalo pang lumago. Nag-umpisa siya ng mga programang nagbibigay ng legal na tulong at scholarship para sa mga anak ng mga magsasaka bilang pagbibigay pugay sa alaala ng kanyang lolo. Si Aling Gunita, sa wakas ay malaya na, sa mga multo ng kahapon ay mas naging masayahin. Kasama si Ginhawa, ang kanilang bagong, mas maliwanag na tahanan ay palaging puno ng amoy ng bagong lutong pagkain at ng masayang tawanan. Ang kapayapaan na matagal na ipinagkait sa kanila ay sa wakas ay kanila na. Isang hapon, niyaya ni Dakila si Sinag na magkape. Ang lugar, sa Kapihan Kanlungan, ang maliit na kapihan na naging tahimik na saksi sa ilan sa pinakamabibigat na sandali ng kanilang buhay. Pagdating ni Sinag, nakita niya si Dakila na nakaupo sa parehong sulok kung saan niya ito unang nakitang mag-isa at talunan. Ngunit ngayon, ibang-iba na ang aura nito. Mayroon nang nangiti sa kanyang mga labi, isang nangiti na umaabot hanggang sa kanyang mga mata. Mukhang malalim ang iniisip mo, bati ni Sinag habang umuupo sa tapat niya. Iniisip ko lang kung gaano kabilis magbago ang lahat, sagot ni Dakila. Sa lugar na ito, dati, pakiramdam ko ay katapusan na ng mundo. Ngayon, pakiramdam ko, simula pa lang ang lahat. Nag-order sila ng kape at nagkwentuhan tungkol sa mga simpleng bagay, trabaho, pangarap, mga paboritong libro. Ang kanilang pag-uusap ay magaan at natural na para bang matagal na silang magkakilala. Para kay Sinag, ang lalaking kaharap niya ay isang buhay na testamento ng katatagan. Sinag, biglang sabi ni Dakila. Ang kanyang boses ay naging seryoso. May gusto akong sabihin sa'yo. May kinuha siya mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na kahon. Dahan-dahan niya itong binuksan.
Sa loob, naroon ang isang simpleng gintong singsing. Alam kong hindi ito mamahalin tulad ng mga bagay na nakasanayan mong makita, panimula ni Dakila. Pero ang singsing na ito, mas mabigat pa ang halaga nito kaysa sa buong kumpanya ko. Dala nito ang kwento ng sakripisyo ng nanay ko, ang pagmamahal ng tatay ko, at ngayon, dala nito ang pag-asa ko para sa hinaharap. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Sinag. Tinawag kitang Sinag dahil yon ang pangalan mo. Ngunit sa paglipas ng panahon, naintindihan ko ang tunay na kahulugan nito sa buhay ko. Ikaw ang naging liwanag ko noong nasa gitna ako ng kadiliman. Ikaw ang sinag ng hustisya. Ikaw ang sinag ng pag-asa. At kung papayag ka, gusto kong ikaw na ang maging sinag ng buhay ko araw-araw. Naluha si Sinag. Ang lahat ng pinagdaanan nila, ang panganib, ang sakit, ang tagumpay, ay humantong sa sandaling ito. Sinag de la Vega, sabi ni Dakila. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Will you marry me? Sa gitna ng pamilyar na amoy ng kape at mahinang tugtugin, isang matamis na oo ang kanyang isinagot. Isinuot ni Dakila ang singsing sa daliri ni Sinag. Perpekto. Tila doon talaga ito itinadhana. Ang nakaraan ay hindi na isang pabigat, kundi isang aral. Ang kinabukasan ay hindi na isang bagay na nakakatakot, kundi isang pangako. Makalipas ang ilang linggo, nakatayo silang dalawa sa balkonahe ng kanyang opisina sa tuktok ng Dakila Holdings Tower. Sa ibaba, ang syudad ay unti-unti nang nagigising. Ang araw ay dahan-dahang sumisikat mula sa silangan. Ang mga sinag nito ay nagbibigay kulay sa abot-tanaw. Isang bagong umaga, isang bagong simula. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Sinag, ang babaeng hindi lang niya magiging asawa, kundi ang kanyang partner sa lahat ng bagay. Handa ka na ba, Attorney Reyes? Biro ni Dakila. Ngumiti si Sinag. Lagi akong handa, Mr. Reyes. Magkasama nilang pinanood ang pagsikat ng araw. Ang bagong silangan ay hindi lang isang tanawin. Ito ay isang pangako ng isang kinabukasang itinayo, hindi sa yaman o kapangyarihan, kundi sa pundasyon ng katotohanan, integridad, at isang pag-ibig na sinubok ng apoy at naging mas matatag. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang salaysay na nagpapatunay na gaano man kadilim ang kahapon, laging may pag-asang dala ang bagong umaga. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng salapi, kundi sa tibay ng puso, sa pagmamahal sa pamilya, at sa kakayahang magpatawad. Ang pagpapatawad ang siyang pumuputol sa tanikala ng galit na nagbubuklod sa atin sa masakit na nakaraan at nagbibigay daan para sa isang mapayapang kinabukasan. Ang dangal ng isang tao ay hindi nakikita sa kanyang pinagmulan, kundi sa kanyang mga gawa at sa kabutihan ng kanyang kalooban. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong ito. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento nina Dakila at Sinag? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment lamang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.